Ano ang buong konsepto ng sexual harassment? Ano ang mga kondisyon para sabihin ang isang sitwasyon ay kipinalolooban ng sexual harassment? Tunghayan natin ang sagot ni Attorney JJ Atienza sa Bisig ng Batas. Magandang hapon po. Isa na naman pong tanong ang aming natanggap sa pamamagitan ng email. Nais ni Emily na malaman ang pagkakaiba ng sexual harassment na ginawa ng taong mas mataas ang antas ng posisyon sa biktima at ng isang co-employee lamang. Emily, mayroon tayong batas na Republic Act No. 7877 o ang Anti-Sexual Harassment Law of the Philippines. Ito ay isinabatas dahil madalas kasi na ang mga taong nakatataas ang posisyon sa opisina o di naman kaya ay sa paaralan, ginagamit ang impluwensya nila upang makapangharas ng taong empleyado nila o di naman kaya ay estudyante nila para sa isang sexual. Ang mga taong mananagot sa batas na ito ay ang employer, employee, manager, supervisor, agent ng employer, teacher, instructor, professor, coach, trainer o kahit sino na may otoridad, impluwensya o moral ascendancy sa isang tao. Subalit sa iyong tanong na paano kung kapwa mo empleyado ang nangharas sa iyo, mananagot ba siya sa ilalim ng Anti-Sexual Harassment Law? Ang sagot namin ay depende sa iyong relasyon sa iyong kapwa empleyado at kung ano ang intensyon niya sa iyo kapag pareho lamang kayo ng ranggo o rank sa opisina. Pero kung siya ay may moral ascendancy sa iyo dahil sa itinuturing mo siyang kuya, tiyo o ama na siyang nagbibigay payo sa iyo, maaaring anumang sexual advances na gawin niya sa iyo ay papasok sa ilalim ng batas ng Anti-Sexual Harassment Law. Subalit kung ikaw ay ninakawan lamang ng halik o di naman kaya ay niyakap subalit walang sexual intentions, maaari naman itong pumailalim sa isang criminal case na tinatawag na unjust vexation. Emily, tandaan na ang aming kasagutan ay base sa mga facts o katanungan na iyong ibinigay sa amin at maaari itong magbago kung sakaling may iba pang elemento o detalye na iyong maibibigay sa amin. Importante ring malaman na anuman ang aming opinyon sa iyong katanungan ay hindi binding at malaya po kayong makakukonsulta sa inyong abogado. Salamat po sa patuloy ninyong pagtangkilik sa Telebisyon ng Bayan. Mag-email lamang po sa ptv4newscenter@gmail.com. Ako po si Attorney JJ Jimeno Atienza, ang inyong bisig ng batas.